Ang video ito ay para sa aking pamangkin na nagnanais na gustong matutong gitara. Ngayon, ito para paulit-ulit na lang niya papanoorin. Mas madali. No? Kabibili lang ng gitara nung bata kahapon eh. Ngayon, ito, gagawin ko para sa iyo to, pamangkin. At saka sa nagnanais na matutong maggitara, ito, share ko na rin sa inyo ito. Panoorin nyo na lang paulit-ulit. Ha? Basic chords lang naman. Mga major chords lang ito muna gagawin ko. Then sa susunod yung minor chords. Dito muna tayo sa major chords. At bago doon, sa mga chords natin, review lang tayo doon sa mga kwerdas na ito. No? Ito yung mga tono ng bawat isa. Itong low E, E kung tawagin. Ito naman susunod na kwerdas na ito ay A. Ang susunod ay D. Ang susunod naman sa D ay G. Susunod sa G ay B. Ang susunod naman sa B ay ang high E. Yan ang mga tono niyang lahat na yan. E, A, D, G, B, and high E. Yan ang mga tono ng mga kwerdas. At usually, ang tawag sa kanila, yun na rin. E, A, D, G, B, E. Yan. Okay. Ito na tayo sa chords. Basic chords natin. Simulan natin sa A. B, C, D, E, F, G. Ganun. Sa A, ang A natin ay ito. Puro sa second fret. Itong second fret. First fret, second fret. Puro dito ang tutok ng A natin. Itong hintuturo, itong hindalato, at saka itong palasingsingan ang gagamitin natin. Sa palasingsingan natin, dito sa B string. Second fret ha. Tapos ang susunod, yung hinalato sa G string. Sa second fret pa rin. Tapos itong hintuturo ay sa D string. Yan. Yan na ang A chords, A major chords, no? Tapos itong thumb, itong natin, hinlalaki, ay bahagyang hipuin itong low E upang sa ganon hindi siya tumunog. Dead string kasi dapat ito, no? Yan ang A major chord. Yan. Kailangan patayo lahat ng mga daliri para hindi mamatay. Pag inihiga kasi, may hipo itong E, high E, hindi tutunog. Kung gano'n naman din sa kabila, kung mahipo mo yan, hindi tutunog yung A. Kaya kailangan nakatayo talaga. Kaya lahat ng nagnanais na matutong maggitara, magkukuna ka agad. Alisin na kuko para hindi sugabal, no? Ayan ang A chord. A major chord. Yun ang maganda kapag yung natatouch mo yung low E, hindi siya tutunog kahit na makalabit. Dead string lang siya. Kahit na kalabitin mo siya, hindi siya tutunog. Kahit ganyan na pagkalabit. Okay. Yan ang A major chords. Then, ang susunod na chords ay ang B major chords. Parang similar siya ng konti, no? A-adjust lang ng isang hakbang, one whole step. Yan. Subalit, ang gagawin natin, re-replace natin yung daliri. Gagawin natin ito ang magkaka-partner. Yung tatlo. Tapos itong hintuturo ay ipa-flat natin doon sa second fret. Simula dito sa A string at saka doon hanggang doon sa high E. Kailangan na-flat yan. Tapos itong
low E, bahagyang hipuin ng hintuturo upang sa ganon hindi siya tumunog. Maging dead string siya. Tapos yung tatlo, ayan, magkakasama na din yan sa pang-apat na fret. No? Itong hindi liit ay sa B ng fourth fret. Tapos, itong palasingsingan ay sa G string. Sa pang-apat na fret pa rin. Tapos, itong hinlalato ay sa D string. Ayan. Tapos, naka-flat yan. Yung hintuturo. Slightly touch tong para hindi tumunog. Ayan ang B major chord. Pero karamihan doon sa mga natuto ng mag-gitara, ang ginagamit na lang na daliri sa pagtipa ng B major chord ay ganyan na lang. Dalawang daliri na lang. Itong palasingsingan at saka ito na lamang hintuturo. Ganyan na lang ang ginagawa. Pina-flat na ganyan, tapos flat na lang din dito. Ayan. Ganun pa rin, slightly touch daw. Para hindi tumunog. Tapos, ayun. Yan ang B major chord. Okay? Then susunod ay yung C. Medyo familiar siguro ang karamihan kasi yung mga bata madalas puro ganyan ang kanila nagsisimula sa C. Kaya familiar sigurado ito. Ito naman ngayon ang C major chord. Third fret, itong palasingsingan sa A string. Third fret. Tapos itong hinlalato sa second fret ng D string. Tapos itong hintuturo ay sa first fret ng B string. Yan ang C major chord. Kailangan hindi mahipo ito kasi kapag nahipo yan, mamamatay, hindi tunog. Hindi tutunog yung high E. Kailangan nakatayo yung daliri. Tayong-tayo dapat yan para hindi mahipo yung mga katabing kwerdas. Open kasi ang G string at saka yung high E string. Tapos itong namang low E, ganun din. Idampi yung hinlalaki para hindi tumunog. O kaya naman, habang tinututok ito ng palasingsingan mo, itong A string, medyo slight na ihipo yung daliri para sa gayon hindi tumunog yung low E string, no? Ganyan. Pwedeng itong hinlalaki ang touch mo o kaya pwede rin ito. No? Sa inyo na 'yan kung ano yung makakagiliwan. Ayan ang C major chord. Alright. Ang susunod ay ang D major chord. Ang major chord naman ng D ay ito naman. Sa second fret, itong middle finger natin o yung hinlalato ay sa high E. High E, second fret. Tapos itong hintuturo ay dun sa second fret pa rin, dito naman sa D string, G string. G string. Ito yung D, G string. Tapos itong palasingsingan ay sa third fret naman dito sa B string. Yan ang D major chord. Usually, yan talagang kakalabitin lang dapat yan. Simula lang sa D, pababa. Alam, medyo mahihirapan tayong sakupin yon para maging dead string. Hindi natin magawa. Okay lang yan. No? Pero usually kasi, masasama na yan. Pag in-strum yan, masasama na itong D. Pero okay lang din man, wala na problema. Pero kung ikaw, flexible na may daliri mo, pwede mo, ganyan, dead string mo. Dito naman sa low E, common na yan,
idampi lang yung kung mo, hinlalaki doon sa low E para hindi tumunog. Ganyan. Yan ang D major chords. Okay, susunod naman ay ang E major chords. Okay? Sa E naman ay ito. Sa second fret, gamitin natin ang hinlalato sa A string. Tapos yung palasingsingan, second fret pa rin sa D string. Tapos itong hintuturo, dito naman sa first fret ng G string. Ito. Sa G string ito, first fret. Ayan ang E major chord. E major chord. Susunod naman natin ngayon ay ang F major chord. Ang F major chord naman, kung i-imaginein mo, parang umadjust lang ng isang kalahating hakbang. No? From here, parang umadjust lang ng kalahating hakbang. Half step, ika nga. Pero, ang gagawin natin dyan, i-replace natin lahat ng mga daliri. Ito naman ang magagamit natin dyan. Yan. Yan. Kumbaga, ito yung E. I-adjust mo lang siya dito sa susunod na mga frets. No? Tapos, itong first fret ay ibabar mo yan. From low E hanggang doon sa high E. Ibabar mo yan. Ayan. Yan ngayon ang F. F chord. Kan mo yan. Bar mo yan. Tapos itong second fret, G string. Ito. G string. Second fret. Tapos A string sa third fret. At D string sa third fret. Ito. Third fret. D string. Yan ang F. F major chord. Yan ang F major chord. Ang susunod naman ngayon ay ang G major chord. G major chord, pwede namang itong F na to, i-adjust mo na lang isang hakbang. One step, full step, one step. Yan, G rin yan. Sa third fret naman ito. Third fret. Tapos, fourth fret, fifth fret. Yung dalawa. Okay? Itong F, in-adjust mo lang, G rin ito. Meron naman, ito ang kadalasang ginagamit. Itong shape na ito. Itong G na ito. Ayan. Paano naman ito ngayon? Itong palasingsingan ay dito sa low E. Low E sa third fret. Tapos itong hinlalato ay sa second fret ng A string. Tapos itong hinliliit ay dito sa high E string sa third fret. Okay? Yan ang G major chord. Meron din naman variation pa yan. Meron yung ganitong G. Ano? Ganyan. Same lang, nadagdagan lang ito. Yung B string sa third fret. Nadagdag lang ito dito. Ayan. G rin yan. No? Meron pa rin naman na variation pa rin na ito ang ginagamit. Ayan. Ganyan gamit naman. Mentras itong pinky, nagiging ganyan naman. Palasingsingan ng lower na nakatutok doon sa high E. Similar naman lahat yan. No? Isang tutok lang yan. Isang chords lang yan. Iba-ibang mga nakakasanayan lang. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito, pwedeng ganito. Pero commonly, ganyan. Kasi kapag ikaw nag G7, ayan na yung G7.
magiging itong kwan lang, high E. O, ayan na yan. G7 din. Ito, G major chord. Ito naman yung G7. Ito. Yung high E sa first fret. Ayan. Kaya usually, ganyan ang ginagamit ng karamihan. Itong shape na ito. Yung hinlalato, palasingsingan, at saka hiniliit sa G major chords. Okay. Yan na ngayon ang lahat ng major chords. A, B, C, D, E, F, and G. Hanggang doon sa G. I-recap natin, strum ko A to G. Okay? Islang ka lang, dahan-dahan lang. A, B, C, D, E, F, G. Alright, yan na ang major chords natin, A to G. Then, ito ngayon ang karagdagan natin sa lesson. Dagdag na natin yung strum, no? Ang gamitin lang natin na chords, ito lang, A major lang na to. Yan lang naman yung strum lang ang aralin natin. Ang strum kasi ay ganito lang, basic lang. Down, down, up, down, up, down. Yun lang. Yan ang basic na strum ng paggitara, pagkalabit. Ayun lang. Down, down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Ulitin natin na mas mabagal. Down, down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Ayun lang. Ang basic na pagkalabit, pag-strum. No? Siyempre, kapag katagalan mo yan, makakasanayan mo na, bibilis na yan. Yan ang basic na pag-strum. Down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Okay? Siyempre, kapag medyo sanay-sanay ka na, bibilis ka na, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Ganun na mangyayari. Down, up, down, down, up, down, down, up, down. Yan na. Kunin natin ngayon, aralin, ipapakita ko, i-strumin ko ang lahat ng chords, no? I-perform ko lahat ng chords kasama na yung pagkalabit. Sa mabagal lang tempo, ano? Okay. A, B, C, D, E, F, G. Yan ang basic na basic ng A major chords at saka basic ng pag-strum ng lahat ng kwerdas. Okay? Okay. Then, after nito, sunod natin yung mga minors naman. Ano? Doon sa major to minor. Okay. That's it for now.